So, Wikathon is an annual readathon for Buwan ng Wika celebrating Filipino authors. It starts this year on August 1 and it's created by Kate from Your Tita Kate and will be hosted by the following hosts. Links will be over at the description. So I've been watching a few videos in the past few days about their TBR for the Wikathon, and I've noticed that most of them has been trying to use their own language because it's Buwan ng Wika, so it makes sense that one would introduce their TBR file using their own language. So in the next few minutes, I'm going to try and do just that, but it's going to be a struggle because most book clubs I've been in and most book groups I've been in, we usually communicate through English or Tagalog because of how diverse the languages in the Philippines is. So yeah, it's easier to just talk in English or in Tagalog. But I can't really speak in Tagalog when I'm going to talk about the books because although I can understand Tagalog well, I'm not confident in speaking Tagalog, so I might as well just speak in Bisaya because that's more natural for me, although it's still going to be a struggle. But anyway, I'm gonna try. So, mga libro nga na dinhi karon sa akong kilid, dagan siya tan-awon, pero dili na ko ni siya basahon tanan for Wikathon. Yeah, 1 month, pila ra ako mabasa in 1 month. Although daghan siya tan-awon, mao ra gid siya ako ang naang natag-iya nga books by Filipino nga authors. So, yeah, maura na siya. Ang thing is, wala kay ko nag-collect og book by Filipino authors in the last few years because ang usual na ko nga excuse is, dili man gud kay siya advertised. Mato kag National Bookstore, mato ka sa Filipino nga section, ginatupad pa gid siya mga self-help or mga non-fiction, so dili kayo encourage ang mga people nga mo adto mo tan-aw kung unsa nga books available. And then pag mo adto pa yun ko, usually ako mabantayan katong papakog Cebu, if ato ko sa section ang Filipino books, even sa fiction area, grabe kagubot. Murag ka nang wala bitaw gi take care ang books. So, sana akong ka-encourage mo palit nga lata na siya. Ako na masabtan is how come ang international books, which is mas daghan ka palit, dili siya mga lata as much as sa Pinoy nga books. It's like, dili ka ma-encourage pa mo palit. Hello, National Bookstore, please ayuha. And usually napagid na siya sa luyo, pangitaonon kaayo ba. So usa na sa kong excuse nga no, dili kay ko ga kuan, wala kay ko na-collect ng mga Filipino books, Filipino authored book. Dayon, ako ra yung nailhan nga author before was Pabong, just Pabong. Kay siya ra man gud ang ginabutang gid sa front sa National Bookstore. And akong access to books before was only National Bookstore. Years ago, wala pa yung fully booked. National Bookstore, rin ako nailhan na bookstore. Anyway, back sa kaning pile. So, kani siya din ako na siya mabasa tanan. And ang uban na ni nabasa na ako. So, doon ako siya basahon again for August. Pero dili pasabot nga siya lami basahon. Okay naman po siya yapon. I think half siguro ani akong gibay specifically because sa Wikathon. Pag-announce ito, na-excite ko. I thought it was July. But dili di ay. So August pa di. So nakating ko nga, okay, napakoy chance for the whole of July mangita og authors nga Filipino. So, hello Shopee. Nagsige ko look sa Shopee and then also through Twitter daghan nag-post. So daghan pag kogi pang tanaw-tanaw sa ang kanang lingaw tanawon, lingaw siya basahon. So ako i-prioritize for August nga akong pang basahon is kato kong ipang palit specifically for Wikathon. But if napakoy time, ay ang uban books nga akong dugay nang ipamalit pero pagyapon ako nabasa, akong i-try read within August. Hopefully. Ang uban na nga books na ay kuan na mga non-fiction, which is two gikan kang Ambeth Ocampo and usa gikan kang Bo Sanchez and the other is kang Christopher Cervantes. So, kaning mga non-fiction, kaning si Ambeth Ocampo na kuan ni siya nako. Na-introduce na ako during college sa Polsai. Ang usa na mo ka teacher sa Polsai was kuan kaayo siya. Magkusog siya mukuha og excerpts from books ni Ambeth Ocampo niya ipabasa sa amo. And na-interested ko because the way niya pag-write is kanang ma-encourage bitaw ko read about current and past na politics, which is wala gyud ko'y paki ato nga time, but the way nga pagkasulat ni Ambeth Ocampo was kanang dili bitaw siya intimidating and boring.
Pero excerpts pa to, wag ko kabasa sa whole book. Kaning Rizal Without Overcoat, dugay nakaayo na siya sa kong kuan, sa kong shelf. Wala lang gid ako na basa. Kay wala gid ako siya gihatagan og time. But I think karon nga August would be a good time nga prioritize na siya. Then kani si Death by Garrote, nagsalig lagi kay gamay ra, so gisigig unya until nga na ang unya naabda nagtuig. So yeah. Dayon ang other two nonfiction is ang duha is kuan siya financial books. Ang usa ang kanikang Cervantes nga Financial Planning for the Fast-Changing World. Kipalit na ako kay si Mama dagan siya og mga financial books. Pwede ra gyud ko mobaro ana. But puros man gud international. Ganahan ko mo-read about a financial book pero kanang applicable sa Pilipinas. So kita ko nga written by Pinoy. Unya ko nga kani at least murag mas relatable, mas makasabot siya sa situation nato din sa Pilipinas. Kay adulting lagi ko no. Something akong na-learn through video games is dapat na agyo'y kwarta per me. So, saan man imo nga per me na kwarta is mag-manage ka sa imong finances. Yes, sa video games ko ana nakatuon since elementary until high school. Because ang usual nga video games akong i-play is role-playing games, and then so magsigi og level, maabot ang point sa game nga naay mo kalit og abot like randomly na ay NPC or non-playable character, moabot na siya very expensive nga item nga powerful. So, pag abot na ko, the first time ko nakamit ana nga kind of NPC, dito ko ka-learn kay nga dapat early pa sa game nagsugod na ko og save up og resources and use only if needed. Kay para once maabot ko ana nga point sa game, if ever nga kailangan maka-power ko sa akong mga characters. And that's why nakauna na ako, nagbasa na ko ani, para at least while ga-earn ko, na ako'y matigom ko nuhay. And at least kuan man good, once na-graduate na ko and earning, daghan na o gapanguhit nga mga insurance. Magkuan-kuan lang ko, bisag unsa lang insurance, pataka lang kong butang sa kong kwarta, no ako kabaluasan na siya padulong, lisudsad. So, yeah, that's why think ko mas better if Pinoy ang author akong basahon about finance, kay lahi ra gyud ang ilahang dagan dito sa US and lahi ra pod sa ato. And wa pa na ko siya nahuman, so ako nang i-try og finish for August. And then ang usa is by Bo Sanchez na Abundance Formula is kihatag, I think free ra ni atong nangadto mi sa usa ka ko ani Bo Sanchez kanang conference, ambot gibit-bit ra gyud ko mama wa ko kablungan ni kuyog rasad ko. Libre man siya nga book, I think. So, of course, kay book man, gibutang sa akong shelf. Even though nga marag kang mama man siguro na. But anyway, it's there. Nakabasa na po kong book ng Bo Sanchez before. Dali ra kay siya sabtun. So, ako nang usasad na sa akong possibly basahon for August. But, nipis naman siya. But, only if na ko'y time. Usually, one sitting naman na basta Bo Sanchez. Dali naman siya lisod. Dali ra gyud siya basahon. So, mo na siya for nonfiction. The rest, all fiction. Daghan kong nakita through Twitter and Instagram, but mostly through Twitter, through Instagram, through YouTube. Daghan kong na ila-ila nga new authors to me, new books nga wa ko ni naka-realize nga exist. Yes, na-exist ang internet. I know medyo karaan na thinking, but mas makaila manggug ko og books if madto ko bookstore and then nakasya na siya dito nakabutang right in front sa ako. So, muna siya nga, wala kay ko ka, because again, katong usual nga display sa mga bookstores nga dili kayo prominent ang Filipino authors. Tungod lagi kay pandemic, walay makagawas-gawas, di kay mulaag, and aware na ko sa mga online shops karon. So, daghan-daghan yung na discover nga Filipino authors sa fiction. Sa para kani nga challenge, baliktaron na ko muna siya og backtrack bali. Dili ko mo basa og kaninga prompt o nga book. Kaya wako'y plano mo basa sa synopsis. Di ko kabalo if about siya romance or ana, aside from unless obvious kaayo siya sa cover romance. So kung plano is by the end of August ay ako mo check sa katong prompt list and see if nabasa ba nako tanan, or maybe siguro mas mayo if by mid-August if daghan-daghan akong nabasa, ako i-check to ang prompt kung pila kung saan ako nangabasa, kung usa ko na clear nga prompt, and if napay kulang
siguro by then, by mid-August, daghan na og nag-post about Wikathon. Sina pa ko yung mga kuwang. Ay, na kung mutan din ha kung sa kung pwede, kung anon, usa kung pwede pa mabasa, matanaw, ma-purchase. Ang ako lang is, prompt nga Sariling Wika. So, nangita ko pagayo og kuan. Naning ka ba pangita og Bisaya nga libro niya. Ang ako nakita kay sa Project Gutenberg o niya. 1920s pa siya. Sa 1920s pang binisaya na may gulay, di ko kasabot. So dili kana I think kulang marketing if ever na I don't know if na suggest og librong binisaya mayo kanang fiction lang please kay if I don't know if mag non-fiction ambot na lang dili man nga wa ko naanad basag Bisaya kay dito Cebu mo purpose ko mo palit og Bisaya nga news kay lahi ra bitaw gid ng Bisaya nga news malingaw ko basa mas lahi ra pero wa gyud ko kabantay og Bisaya nga book like i-market siya as kanang I don't know ambot no saan na siya so if na anyone nga nakabalaan nga published book nga kanang more recent said please ayon po ng 1920s nga binisaya comment hatagi kog link send it my way and akong i-try og basa hopefully makapalit pa ko or unsa manggaling pero anyway so kani nga books although daghan ani books ni Peace ako lang problem kay kuan man god if Tagalog siya dugay yung kuan ni mahuman og basa di mo ni hitabo sa kuan tuwing ikatlong Sabado ako na siyang gitry og basa years ago kung sa ako na siya napalit ako na siyang gitry og basa and then muskip ko adto sa English nga parts paspas ra and then mubalik ko sa mga Tagalog nga parts struggle siya kaya ako pa siyang i-translate through English kana bitang magbasa kog Tagalog while gabasa ko sa Tagalog nga portions ako pa na siya gina-translate og English akong brain so medyo gahinay pagyug ko because dili ko familiar gyud ang Tagalog nga akong naandan is puros na eskwelahan or sa news and lahi ra sa gid ng conversation nga ning Tagalog nga kanang i-type lahi ra gid na siya experience if kana imong ginabasa ang Tagalog every time magbasa kog Tagalog i-translate pa ko na siyang English sometimes out loud and sometimes manguhit pa ko so kinsa kong duol na mutan ako unsay English or unsay Bisaya ani nga term so struggle gyud na siya but I'll try to real that now dagan man ani Tagalog ang problem na ako with Tagalog sa gyud nga books kay si Bob Ong ko although malingaw ko basa na parts nga dili betan ako mahinumduman because ang process kay di na ako manuman kay Tagalog manggod dili gid nako na siya usasad na sa reason nga no dili kay ko wala kay koy Filipino authors nga na discover kay kasagaran musod sa ko auto manggod Filipino author Tagalog I mean nagkaano na ako nga nay uban English mo sulat but I think more recent lang na I don't know pero if Tagalog siya although I'm gonna try ko read og Tagalog books more but very slowly thankfully puros nagpis usually 100 plus less than 200 pages and ang fonts dili kay na naka-small so ang struggle is less and sayangan lang ko ba some of those is kuan bitaw gyud siya lingaw basahon ang story is nice mag-struggle lang gyud ko og translate kay dili gid paspas I mean siguro maanad ko eventually pero disod man gud igawas akong utok nga Tagalog is cool and it usually Tagalog nga books is school related but nasud na siya sa utok inana ba okay ako mga paligid ako mga kuyog dili man ka Tagalog so usa na siya sa struggle but anyway sa kaning kadaghan nga mga books we'll see by the end of August kung unsa ak matiwas I'm sure ang kaning comic matiwas yun ka na dali raman less words and mas dali siya i-translate because na may accompanying images so at least makakuan na ko I'm very thankful sa hosts and sa creator nga nakahuna-huna o promote ani nga kind of reading kay kailangan yun tag more attention sa our own nga authors and hopefully magpadayon ni slowly nga kaka-internationally renowned ang ato ang mga authors kay kung mo naon the more attention sa atong local books the more chances nga ma-translate to English and ma-publish internationally kay I mean, let's face it, lisod i-publish internationally if dili siya English because
dili tanan makasabot og Tagalog. Pero dili pa sabot nga tungod kay gi-publish siya originally in Tagalog nga dili na gid siya manon international. Pwede gid siya nga ma-translate into English and then ma-publish. Let's for example, Inkheart. Ang Inkheart originally gisulat ba siya in German. I-translate into English, then nanon internationally. So, if mabuhat na naagi chance nga atong local authors manon, samot na nga recently in the last few years, within the last decade, we have authors nga Filipino like Rin Chupeco nga gakanon na siya internationally. And naawag ko gamay because the first time ko nakailan ni Rin Chupeco was through someone sa Books and Tea nga book club, international nga book club. Someone from UK ang nag-introduce sa ako ni Rin Chupeco. And na-shock ko, Pinoy ning author. Okay, medyo nauwaw ko gamay kaya na-feel na ko nga dapat kabalo ko ani. Because naani siya sa Pilipinas. Kay Pinoy Pinoy made. How come ako kabalo? And at least, dito din na-open up sa ako nga dagan-dagan na sa day Pinoy books nga internationally known. Dili siya as sikat as Hunger Games or Twilight, pero we're getting there, di ba? Slowly but surely. Even ang kaning Wolf of Orenyaro, kaning kang Villoso, foreigners pa ang nag-introduce sa ako niya first. Na-shocked ko. And may pa sila na i-copy, may pa sila mas nakabalo na ako wala. Nanaara ko rin is Pilipinas. So, naana ba? But slowly we're getting there, diba? Ang what's important is nakabalo ko, na-aware na ko, and then hopefully magkadaghan ta nga ma-aware mo support sa mga Pinoy authors, not just nga naa sa gawas but also kanang local authors nga naaragyo din sa Pilipinas. And hopefully ma-encourage and everyone to read local authors or Pinoy authors even if naa sila sa gawas, because daghan sila. And I'm slowly ko discover nga daghan ta og books written by Pinoys, by Filipinos nga pwede siya pang international level. So yeah, nato by end of August if which ones ako ma-finish, which ones ako ma-discover throughout the whole readathon. Mag-zero check through Twitter and YouTube kay daghan kayo ga sige og promote og mga Filipino books, which is nice kaayo ang feeling nga we're slowly gonna represented sa fiction. If na may recommendations sama to Bisaya ang books, please leave a comment, send me links through Twitter, through Instagram, anywhere if na may mga suggestions. So see you next video.